Magandang paglalakbay sa panibagong aralin. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa isang masusing pagtuklas sa kaligirang pangkasaysayan ng Ibong Adarna, isang akdang patuloy na nagbibigay buhay sa ating panitikan at kamalayan bilang mga Pilipino. Pangalawang paglalakbay. Ang Ibong Adarna bilang tulang romansa. Ang Ibong Adarna ay isang tulang asalaysay na may romantisadong paksa, kung saan inilalarawan ang buhay at pakikipagsapalayan ng mga maharlikang tauhan. Ang ganitong uri ng akda ay lubhang popular sa Europa, lalo na ang mga tulang romansa na tumatalakay sa kabayanihan at paglalakbay. Karaniwang itong binabasa at tinatangkilik ng mga kababaihan at naging laganap sa iba't ibang wika. Sa Espanya, lalo itong sumikat noong panahon ng mga haring Katoliko, partikular matapos mapasakamay ang Granada noong 1479. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring tiyak na may akda ang koridong Ibong Adarna. Ayon kay Pura Santillan Castrense, isang iginagalang na propesor ng panitikan, maaaring hango ang kwento sa akdang Scala Coeli, na sinasabing sinulat ng isang paring Dominikano noong 1300. Ang Scala Coeli ay umiikot sa kwento ng isang haring may sakit na nangangailangan ng tubig ng buhay upang gumaling. Sa salaysay na ito, ang tatlong anak ng hari ay naglakbay upang hanapin ang lunas, at tulad sa Ibong Adarna, ang bunso ang nagpakita ng kabutihan, paggalang at kababaang loob. Sa tulong ng isang matandang lalaki, nalampasan niya ang iba't ibang pagsubok, mga mababangis na ahas, mapanuksong dalaga at mga kawal na nagbabantay hanggang sa matagumpayan niyang makuha ang lunas. Nagtapos ang kwento sa kasal ng prinsipe at prinsesa at sa isang masayang pamumuhay.